Hoy! Kayong dalawa! Anong ginagawa niyo rito, ha? Hindi niyo ba naaamoy ang mga sarili ninyo? Ang baho-baho ninyo tapos ang lakas ng loob niyong pumila rito. Abay, pambihira kayo, Pero walang iya kayo! Sinira niyo ang aking katawan! Papatayin ko kayong lahat! Papatayin ko kayo! Yan! Yan ang dapat sa'yo! Dapat kang mamatay! Dahil ang dami mong pinatay ng mga tao! Sa mundong puno ng paghihirap, minsan ay mas masakit pa ang kalupitan ng tao kesa sa mga nilalang na tinatawag nating aswang. Dahil may mga tao na kahit walang pangil at matutulis na mga kuko ay kayang wasakin ang buhay ng iba. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong ako ay isang batang palaboy na namumuhay kasama ang aking lola na si Lola Bilen. Wala po kaming bahay, wala kaming pera, at madalas ay isang beses lang po kami kumakain sa loob ng isang araw. Pero kahit ganun po ang buhay namin, ay masaya ko basta't kasama ko ang aking lola. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Anjo. At ito ang aking kwento. Lola, mabuti na lang po at merong mamimigay ng mga grocery ngayon, no? Tignan niyo po, punong-puno po ng laman yung plastic na dala ng mga nabigyan na. Tama ka, Anjo. Ilang araw din natin kakainin ang mga yan. At mukhang meron din bigas na pinamimigay. Abay, maswerte tayo. Sana po, meron din pong gamot para makahingi po tayo ng gamot para po sa ubo nyo. Kaya lang, parang ang tagal pa po bago tayo makakuha ng grocery. Kasi napakahaba po nitong pila. Ang init-init pa po. Isang oras na po yata tayo nakapila rito eh. Ayos lang yan. Magtiis na lamang tayo. Ang importante po, pagkatapos naman nito meron na tayong biyayang makukuha. Hoy! Kayong dalawa! Anong ginagawa niyo rito, ha? Hindi niyo ba naaamoy ang mga sarili ninyo? Ang baho-baho ninyo tapos ang lakas ng loob niyong pumila rito. Abay, pambihira kayo, Magandang umaga po sa inyo, Kapitan Ruben. Nabalitaan po kasi namin na mamimigay po ng grocery si Ma'am Dolores ngayon. Kaya pumila na rin po kami ni Anjo dito. Ang kapal naman ang mukha niyong pumila rito. Ang mga pinamimigay ni Ma'am Dolores ay para lamang sa mga residente ng barangay na ito. Abay, hindi naman kayo taga rito, Kaya mas mabuti pang umalis na kayo. Tsupe! Tsupe! Pero dito naman po kami nakatira, Kapitan. May gitsang taon na nga po kami rito ni Lola Bilin eh. Paano mo nasabi na dito kayo nakatira, Aber? Bakit? May bahay ba kayo rito? Nakalista ba sa barangay hall ang pangalan ninyong dalawa? Abay, hindi naman Kaya mahiya-hiya naman kayo. Dahil hindi kayo kasali sa mga dapat mabigyan ni Madam Dolores. Kapitan, maawa ka naman. Kahit wag na sa akin, kahit sa apo ko na lang. Malaking bagay na para sa amin ang makukuha namin kay Madam Dolores. Pagkain na rin namin yon ng ilang araw. Hindi ako naaawa sa mga kagaya ninyong perwisyo sa barangay namin. Kayong mga pulubi ang dahilan kung bakit ang pangit tignan ng aming lugar. Dahil kung saan-saan kayo nagkakalat. Hindi po namin ginustong maging ganito. Gaya nyo lang din po kami na gustong mabuhay. Dapat nga po magpasalamat kayo. Kasi hindi po kayo naging kagaya namin, Kapitan. Anjo, tama na. Hindi ka dapat sumasagot sa matanda. Masama yan. Hoy, tanda! Yan ba ang itinuturo mo sa apo mo, ha? At sumagot-sagot sa mas nakakatanda sa kanya? Alam nyo,
Sinasayang niyo lamang ang oras ko eh. Kung ayaw ninyong umalis, pues, ako ang magpapaalis sa inyo. Mahigpit na hinawakan ni Kapitan Ruben ang payat na braso ni Lola Belen. Hinila niya ito palayo sa pila. Labis naman akong nag-alala para kay Lola dahil baka madapa siya. Napakabilis kasi ng paglalakad ni Kapitan at halos hindi makahabol si Lola Belen. Pinagtinginan kami ng mga tao pero kahit isa ay wala man lang nagtangka na tulungan kami. Bitiwan mo ang lola ko! Napakasalbahe mo talaga, Kapitan! Dapat lang sa inyo ito. Ang kukulit nyo eh. Sinabi na ngang hindi kayo kasali sa mabibigyan ni Madam Dolores. Saka ito gusto nyo, hindi ba? Agkaawaan kayo para maraming maawa sa inyo at maraming magbibigay sa inyo ng limos. Tama na! Tama na, Kapitan! Nasasaktan na ako! Wala akong pakialam. Kung hindi kayo nang matigas, hindi ko naman ito gagawin sa inyo eh. Nang nasa labas na kami ng covered court, ay marahas na binitiwan ni Kapitan Ruben si Lola Belen. Nawalan ng balanse si Lola, kaya natumba siya at napaupo sa semento. Agad kong nilapitan si Lola at niyakap. Sa susunod na umepal kayo sa mga ganitong programa ng aming barangay, ay hindi lang yan ang gagawin ko sa inyo. Hala, umalis na kayo. Mga salot kayo. Layas! Hindi po kami salot. Wala naman po kaming ginagawang masama. Adyo, apo! Tama na! Tama na! Huwag ka nang sumagot. Pabayaan mo na lang. Ngumisi muna si Kapitan Ruben bago siya bumalik sa loob ng covered court. Sobrang sama ng loob ko dahil sa nangyari sa amin, lalo na sa ginawa ni Kapitan kay Lola Belen. Lola, may sugat po ang siko nyo. Dumudugo po. Napasama kasi ang bagsak ko. Pero huwag ka mag-alala po. Ayos lang ako. Ang mabuti pa'y umalis na tayo dito. At baka kung ano pang mangyari sa atin dito. Napakasama po talaga ng ugali ng Kapitan Ruben na yon, Lola. Pinag-iinitan niya po tayo. Kasi nahuli natin siya noon na dinadala niya sa bahay niya yung ilang grocery na pinamimigay dito ni Madam Dolores. Kung isumbong kaya natin siya, Lola, para makaganti tayo sa kanya. Hayaan mo na. Tama na, Anjo. Mas lalo lang tayong pag-iinitan ni Kapitan kapag ginawa natin iyon. Pero mali po na pinaalis niya po tayo kanina. Wala naman po tayong ginagawang masama eh. Baka kasi sakto lamang yung pinamimigay ni Madam Dolores para sa mga lehitimong residente rito. Tara na. Balikan na natin ang kariton natin at mga lakal na lamang tayo para meron tayong pera. Kaya niyo na po bang tumayo at maglakad, Lola? Para po kasing namumutla po kayo eh. Ano ka ba naman? Matanda na ako. Oo, pero malakas pa ako sa kalabaw. Halika na. Diretso na tayo. Duda ako sa sinabi ni Lola Belen dahil nang tumayo siya ay humawak siya sa balikat ko. Ganun pa man ay pilit pa rin siyang naglakad hanggang sa makarating kami sa aming lumang kariton. Ang kariton na yon ang nagsisilbi naming tulugan tuwing gabi. Yun din ang ginagamit namin sa aming pangangalakal. Itutulak na sana namin ang kariton nang bigla namang nabuwal si Lola Belen. Lola! Ay ano ba yan? Sabi ko na nga be. Hindi niyo pa po kayang maglakad eh. Nahihilo kasi talaga ako kanina pa dahil sa sobrang init sa loob ng covered court. Diyos ka. Ay! OMG! What happening here? Ay,
Ano pong nangyayari sa inyo, Lola Belen? Tatawag na po ba ako ng ambulansya? Ate Rodora, mabuti na lang po't nandito ka. Tulungan niyo po ako. Nahihilo po kasi si Lola Belen. Pambihira! Ano ba naman kasing nangyari? Nako ha? Buntis ka ba, Lola, at nahihilo ka? Nako, sino ang ama niyan, ha? Sino? Sabihin mo sa akin! Ay, nako! Tumigil ka ka dyan, Rodora! Kung makapag-react ka naman, paano ba ako mabubuntis? Eh, ang tagal ko nang walang buwan nagdalaw. Aray ka! Nahihilo ako kanina. Nasa sobrang init sa loob ng covered cot. Diyos ko, napakainit talaga roon. Para ka nasa loob ng impyerno. Tignan nyo nga at super pawis na ako tapos ang bigat pa nito mga grocery at bigas na nakuha ko. Well, anyways, Lola, halika na. Isasakay na kita sa kariton nyo. Maingat at binuhat ni Rodora si Lola Belen at isinakay niya si Lola sa kariton. Si Rodora ay isang bakla na naninirahan sa barangay na yon. Nagmamay-ari siya ng isang maliit na beauty parlor. Sa dami ng tao sa lugar na yon, ay tanging si Rodora lamang ang nagpapakita ng kabutihan sa amin ni Lola Belen. Itinulak namin ni Rodora ang kariton hanggang sa makarating kami sa ilalim ng isang puno. Doon ay medyo hindi mainit, kaya kahit papano ay nabawasan ang pagkahilo ni Lola. Panay din ang pagpaypay ni Rodora kay Lola gamit ang laylayan ng kanyang palda. Ano ka ba naman? Itigil mo na nga yung pagpapaypay mo sa akin, Rodora. Mas lalo lamang akong nahihilo sa amoy ng adama. Sorry naman po ha. Ikaw ba naman ang mahigit isang oras nang nakapila sa loob ng mainit na covered court, ano ha? Talaga magpapawis at magpuputik ang lahat ng parte ng katawan mo. Ate Rodora, salamat po pala. Salamat kasi tinulungan niyo po kami ni Lola. You're welcome. Ay, oo nga pala. Bakit pala hindi kayo nakakuha ng pinamimigay ni Madam Dolores? Ang dami pa roon sa loob ha. For sure. Iuuwi lang ni Kapitan yung mga yuan. Paano? Ang sabi po kasi ni Kapitan Ruben ay hindi naman po kami kasali ni Lola sa bibigyan po kasi hindi naman daw po kami residente ng barangay nyo. Puwersahan pa nga po kami pinaalis ni Kapitan eh. Kaya po may sugat si Lola sa siko niya kasi natumba pa siya nang bigla po siyang tinulak ni Kapitan Ruben. Ay talaga? Nako ha? Sobrang sama talaga ng ugali ng Kapitan na yon. Parang pwede na siyang pumalit sa trono ni Satanas sa impyerno. Pero hindi totoo ang sinabi ni Kapitan. Para sa lahat yung pinamimigay na grocery at bigas ni Madam Dolores. Ang dami kong ang nakita kanina na hindi naman taga rito pero nakapila at nakakuha pa ng biyaya. Alam nyo ganito, ang mabuti pa ay sasamahan ko kay Ron ha. Dapat nga kayo pa ang makakuha ng biyaya ni Madam Dolores dahil kayo ang mga tunay na hikaho sa buhay. Maraming salamat na lang. Pero hindi na kailangan, Rodora. Panigurado na magagalit lang si Kapitan kapag nakita niya ulit kami roon ng apo ko. Saka, nahihilo na rin ako. Kaya hindi ko na kayang pumila roon. Ay, ganun po ba? O siya, kayo po ang bahala. Sayang. Pero paano yan? Wala kayong grocery at bigas. Ang laking tulong pa naman ito sana sa inyong dalawa. Ayos lang po, Ate Rodora. Magtitiis na lang po kami ni Lola sa gutom. Hayaan na lang po namin kumalam ang tiyan namin hanggang sa kainin ng sikmura namin ang aming mga bituka. Tapos mamamatay po kami sa sobrang gutom. Siguro po itapon nyo na lang po kami kung saan kapag natagpuan nyo po kaming patay na. Nakuan, ano ba yan? Nakakaawa naman kayong dalawa. O eto, sige na nga. Sa inyo na lang tong grocery at bigas ko ha. Total mas kailangan nyo naman ng mga to kaysa sa akin. Po, talaga po Ate Rodora?
Amin na lang po ang mga yan. Wag na, Rodora. Nakakahiya naman. Ikaw ang nagpakapagod na pumila para dyan, kaya dapat ay sa iyo talaga ang mga iyan. Huwag mo kaming intindihin ni Andong dahil kumikita naman kami kahit papaano sa pagagalakal. Huwag mong intindihin ang sinabi ni Andong dahil nagpapaawa lang itong bata na to sa iyo para ibigay mo sa amin ng grocery at bigas. Si Lola naman oh, bakit niyo naman po ako binuking? Seryoso po ako. Sa inyo na lang po talaga ang lahat ng ito. Kung gusto niyo po, kahit ang ipon ko sa aking alkansya, ibigay ko pa sa inyo, no? Maanong naawa talaga kasi ako sa inyong dalawa. Huwag na siya, Rodora. Hindi mo kailangan gawin yun. Biro lang po. Wala naman talaga akong alkansya. Pero itong grocery at bigas, sa inyo na lang po ito ni Anjo. Kailangan niyo po talaga ito. Lola, wag na po natin tanggihan. Hindi po ba sabi niyo sa akin masama po ang tumanggi sa biyaya? Sige. Nakakahiya ba? Pero tatanggapin na namin yan lang apo ko. Rodora, maraming salamat. Sana ay pagpalaing ka palalo ng ating Panginoong Diyos. Hayaan mo. At palagi ka naming isasama sa aming pagdarasal. Ipagdasal niyo na rin po na sana ay magkaroon po ako ng jowa. Ay, heto na po ang inyong grocery at bigas. Saka, kailangan ko na rin pong umalis. May iniwan po kasi ako sa aking parlor na nagpapakulay ng hair niya. Baka luto na po yung kulay niya, kaya I need to go na talaga. Bye-bye! Laking pasasalamat namin ni Lola nang ibigay ni Rodora sa amin ang kanyang grocery at bigas. Habang naglalakad palayo, si Rodora ay nakatingin ako sa kanya. Sa kabila ng hirap ng buhay na meron kami, ay si Rodora ang nagpapatunay na meron pa ring mabubuting mga tao kahit ano pa ang kasarian nito. Tignan mo Lola oh, meron na tayong mga pagkain. Sobrang bait po talaga ni Ate Rodora sa atin, no? Pero mali ang ginawa mo, Apo. Hindi mo dapat kinonsensya si Rodora para ibigay niya lang sa atin ang mga yan. Mali na inaabuso mo ang kabaitan ng ibang tao para makuha mo lamang ang iyong gusto. Pasensya na po, Lola Belen. Gusto ko po kasi na hindi na natin masyadong problemahin ang kakainin natin sa mga susunod na araw eh. Para po makabawi ako kay Ate Rodora, ay magwawalis na lang po ako ng mga buhok sa parlor niya bukas. Yan. Ganyan nga. Dapat ay sinusuklian mo ang kabutihan ng isang tao sa iyo. Hala, sige na. Ang mabuti pa ay itulak mo na ang kariton at magalakal na tayo. Sige po. Pero Lola, kumusta na po ba ang pakiramdam niyo? Nahihilo pa ako ng konti pero ayos na. Nakapagpahinga naman ako rito. Kaya mamaya lang ay magiging maayos na rin ang pakiramdam ko. Mag-isa kong itinulak ang kariton at kahit nahihirapan ako, ay hindi ako nagreklamo at hindi ko yun ipinaalam kay Lola. Sigurado kasi ako na bababa siya ng kariton kapag nalaman niya na nahihirapan ako. Ang totoo, hindi talaga kami taga roon sa barangay na yun. Dayo lang kami. Galing talaga kami sa probinsya at halos 2 taon na kaming palaboy ni Lola. Kinuha kasi kami ng anak ni Lola para manirahan sa bahay nito, pero hindi namin kinayang tumagal doon dahil sa ginawa kaming utusan ng sariling anak ni Lola. Bukod doon ay sinasaktan pa kami, kaya mas pinili naming umalis kahit pa ang kapalit noon ay naging pulubi kami. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, ay ipinasok na namin ni Lola Belen ang kariton sa loob ng covered court. Doon kasi kami nagpupunta tuwing gabi kapag matutulog na kami.
Sa mismong kariton kami natutulog dahil malamig ang sahig sa covered court. Bago kami matulog ay naglalagay muna si Lola Belen ng asin sa paligid ng kariton. Lola, tanong lang po. Hanggang kailan mo po gagawin yung paglalagay po ng asin sa paligid natin? Kasi parang ang gastos din po masyado ng asin kasi gabi-gabi niyo pong ginagawa yan. Hanggat merong manananggal dito sa lugar na ito, ay hindi ako titigil na gawin ito. Alam mo kasi, Apo, ang sabi sa akin ng nanay ko ay pagontra sa mga aswang ang asin at pati na rin ang bawang. Pero dahil mas mura ang asin, ay ito ang ginagamit natin. Sa bagay, mas mabuti na po ang meron po tayong proteksyon kaysa po sa wala. Narinig ko nga po kanina sa kwentuhan ng mga chismosa na inatake raw po ng manananggal si Aling Coring. Ewan ko po ba sa matandang yon kung bakit naglalakad pa siya ng gabi tapos mag-isa lang po siya. Mabuti na nga lang daw po at may mga taong tumulong kay Aling Coring. Dahil kung hindi, nako, baka patay na siya ngayon. Kaya nga dapat na mag-iingat din tayo palagi. Lalong-lalo ka na. Ang mga batang kagaya mo pa naman ang paboritong biktimahin ng mga manananggal. Huwag mong kakalimutan yung palagi kong sinasabi sa iyo na huwag kang makikipag-usap at sasama sa mga taong hindi mo kilala. Dahil hanggang ngayon ay hindi natin alam kung sino nga ba ang manananggal sa lugar na ito. Bakit po kasi di na lang po tayo umalis dito, Lola? Hindi ganun kadaling maghanap ng lugar na malilipatan, lalo na sa mga kagaya natin pulube. Isa pa, kahit saan tayo magpunta ay paniguradong may panganib tayong haharapin. Dito kasi kahit papano ay alam na natin kung paano natin poprotektahan ang ating sarili mula doon sa manananggal. Lola, may tanong po pala ako. Paano po pala mapapatay ang isang manananggal? Ang sabi kasi noon ng nanay ko, kailangan mo raw hanapin ang kalahating katawan ng manananggal. Yung bang ibabang bahagi ng katawan niya na iniiwan niya sa lupa kapag lumilipad siya para maghanap ng mabibiktima. Tapos ang gagawin mo daw ay lalagyan mo ng napakaraming asin ang ibabaw ng bahagi ng kanyang katawan. Sa ganoong paraan daw, ay hindi na magagawang makabalik ng manananggal sa kanyang katawan at kapag inabutan siya ng pagsikat ng araw, ay doon na siya tuluyang mamamatay. Napahinto ang pag-uusap namin ni Lola Belen nang may tumapat na flashlight sa mukha ko. Nasilaw po ako sa liwanag hanggang sa isang lalaki ang nakita naming palapit sa amin. Medyo kinabahan ako nang nalaman ko na si Kapitan Robin yun. Siya ang may hawak ng flashlight at sa bewang niya ay may nakasabit na itak na nakalagay sa loob ng kaluban. Kayong dalawa na naman. Ano bang ginagawa niyo rito, ha? Dito po kami matutulog, Kapitan. Hindi pa'y simula na dumating kami rito ay dito na kami sa covered court natutulog. Hindi ko pinagawa ang covered court na to para gawin yung bahay, ha? Matagal ko na kayong pinagbibigyan na matulog dito, eh. Pero hindi na pwede ngayon. Pero tuwing gabi lang naman po kami nandito, Kapitan Ruben. Hindi po namin to ginagawang bahay. Ay, nako. Wala akong pakialam. Baka kapag nalaman ng ibang pulubi na dito kayo natutulog, gayahin na nila kayo. At baka dumating ang panahon na maging balwarte na itong covered court ng mababaho at maruruming pulubi na kagaya ninyo. Hala, sige. Umalis kayo rito. Alis. Bakit po kami aalis? Wala naman po kaming ginagawang masama rito ng lola ko, ah. Natutulog lang po kami rito tapos sa umaga po, aalis din po kami. Saka ito lang po ang lugar na alam naming ligtas kami, Kapitan. Parang hindi niyo naman po alam na may manananggal po na gumagala rito sa gabi. Ang dapat nga sa inyo ay pinapatay na naman ng gali. Total, wala naman kayong pakinabang sa lugar namin, ha.
Hala, sige na, alis na. Masyado niyong pinapainit ang ulo ko. O baka naman, gusto ninyong kalagkaring kulit kayo, kagaya kanina. Hindi na po kailangan, Kapitan. Aalis na lang po kami ng apo ko. Pero Lola, Tama na, Ancho. Tama na. Umalis na lang tayo, apo. Para wala ng gulo at wala ng masaktan. Labag sa kalooban ko ang pag-alis namin ni Lola Belen sa covered court. Doon ko mas naramdaman na talagang pinag-iinitan kami ni Kapitan Ruben dahil nalaman naming inuuwi niya ang ilan sa pinamimigay ni Madam Dolores sa mga tao. Upang hindi na kami makabalik sa covered court, ay kinandado yun ni Kapitan Ruben. Wala na kaming nagawa ni Lola, kundi ang maghanap ng ligtas na lugar na pagpapalipasan namin ng magdamag. Habang naglalakad at tulak namin ang kariton, ay panay ang tingala ko sa taas dahil sa takot na baka biglang dumating ang manananggal. sana naman po, hindi po tayo makita ng manananggal, Lola. Natatakot po ako. Huwag kang matakot, apo. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Basta't manalig ka lang palagi sa Kanya. At lagi natin siyang kasama. Pero saan po tayo pupwesto ng pagtulog ngayong gabi, Lola? Siguro ay doon tayo sa bandang dulo nitong barangay. Marami puno doon. Mahihirapan ang manananggal na atakihin tayo dahil sa mga puno. Mahihirapan siya bumaba para saktan tayo. Dahil protektado tayo ng mga puno. Babangga siya doon. Ang kaso lang po, Lola malayo po yun dito, di ba? Hindi naman. Siguro baka 5 minutong lakaran. Parehas kaming natigilan ni Lola Belen nang may naramdaman kaming malakas na hangin na nagmula sa itaas. Pagtingala namin ay doon namin nakita ang manananggal na dumapo sa bubong ng isang bahay. Napakalaki ng kanyang pakpak. Yun ang unang beses na nakita ko ang manananggal, kaya hindi ako nakagalaw sa sobrang pagkabigla. Hinila ako ni Lola at nagtago kami sa likod ng kariton. Nya, sabi ko na nga be, makikita po natin ang manananggal. Ano pong gagawin natin? Huwag kang masyadong maingay at baka mamaya marinig niya tayo. Nako, kilala ko nakatira sa bahay na iyan. Buntis ang nakatira dyan at mukhang bibiktimahin ng manananggal ang buntis na yon. Kailangan may gawin ako. Hindi pwedeng manood lang ako rito. Po, ano pong gagawin niyo, Lola? Itataboy ko yung manananggal. Dito ka lang. At kahit na anong mangyari po, ay wag na wag kang lalabas. Kapag may hindi magandang nangyari ay tumakbo ka na sa pinakamalapit na bahay at humingi ka ng tulong. Lola naman huwag na tayong makialam dyan. Wala ka pong laban sa manananggal, Lola. Wala akong sinabing lalabanan ko siya. Ang sabi ko ay itataboy ko lamang. Basta't dito ka lang, apo. Gawin mo ang mga sinabi ko kanina. Huwag ka mag-alala. Dahil kaya ko at sarili ko. Hindi ko nagawang pigilan si Lola Belen sa gusto niyang gawin. Kinuha niya ang garapon kung saan nakalagay ang asin at binuksan niya yon. Lumapit siya sa bahay at sinabuyan niya ng asin ang manananggal. Nakakatakot na humuni ang manananggal na parabang galit na galit at saka yun lumipad palayo. Bumukas ang ilaw sa loob ng bahay at narinig namin na sumisigaw ng manananggal ang babaeng nasa loob ng bahay. Dumungaw yon sa bintana at nang hilakbot ang buntis nang makita si Lola Belen. Agad na isinarado ng babae ang bintana. Binalikan na ako ni Lola Belen at hindi ko napigilang humanga sa kanya. Grabe! Ang galing niyo po, Lola! Nagawa niyo pong paalisin yung manananggal ng ganung kabilis. Ikaw lang naman ito walang tiwala sa akin Talagang epektibo itong asin.
na pantaboy ng mga aswang. Kaya lang hindi man lang po nagpasalamat sa inyo yung buntis. Wala po siyang utang na loob at talagang pinagsaraduan pa po kayo ng bintana. Ay, nako. Hayaan mo na yon. Baka kasi takot na takot pa rin siya. Ang importante lang naman ay ligtas na siya at ang batang dinadala niya. Hala, sige na. Ang mabuti pa'y magtungo na tayo roon sa pepwestuhan natin ngayong gabi para tayo'y makatulog na at makapagpahinga. Hindi ko maiwasang humanga ng husto kay Lola Belen dahil sa katapangang kanyang ipinakita. Kung sa iba kasi yun, ay hindi na nila iisipin ang ibang tao at ililigtas na lang nila ang kanilang sarili. Pero iba ang ginawa ni Lola. Talagang gumawa siya ng paraan upang maitaboy ang manananggal at mailigtas ang buntis na nasa loob ng bahay nito. Pagsapit ng umaga, ay maaga kaming gumising ni Lola Belen. Kailangan kasi naming mangalakal kagad dahil may ilang tao sa barangay na yon na maagang nagtatapon ng kanilang basura. Bago pa kami maunahan ng nangongolekta ng basura, ay kailangan na naming mahalungkat ang mga basurahan para kunin doon ang mga bagay na pwede pa naming maibenta sa junk shop. Napadaan kami sa parlor ni Rodora at nang makita niya kami, ay tinawag niya kami ni Lola. Sandali lang. Sa inyo na lang itong mga bote ng suka, toyo ko, ho? Halos 1 kilo na to, ha? Salamat po, ate. Malaki-laki po ang kikitain namin dito. Ah, oo nga pala. Nabalitaan niyo ba na kagabi ay muntik ng atakihin ng manananggal si Doris? Ay, yung buntis doon? Alam na po namin yan. Si Lola nga po nagtaboy dun sa manananggal kaya hindi po nabiktima ng manananggal si Ate Doris eh. Ano? True labels ba yan? Naku ha, ang tapang mo pala, Lola Belen. Kakaiba ka ha, para kang katipunera. Hindi na ba, Nodora? Sadyang hindi ko kasi kaya na walang gawin. Sa tuwing may nakikita ko tao na kailangan ng tulong, lalo na't alam ko naman na may magagawa ako. Naku ha, kahit na po. Lola, next time ay mag-iingat po kayo ni Anjo. Kasi sa labas po kayo natutulog, di ba? Wala pong masama na isipin nyo ang sarili nyo bago ang ibang tao. Tsaka matanda na kayo, Lola. Ang bata-bata pa po ni Anjo. Yan nga rin po ang sinabi ko kay Lola kagabi. Pero ayaw niya po magpapigil sa akin eh. Pero ang maganda po ay nailigtas niya po talaga si Ate Doris. Takbo po yung manananggal. Ay takbo, hindi pala. Lumipad pala yung manananggal. Sa bagay, kung di dahil sa lola mo, malamang ay dead na si Doris ngayon. Pati ang baby niya. Pero alam mo, dapat bigyan niya kayo ng pera eh. Hindi kaya biro na magtaboy ng manananggal, no? Kasi pwedeng kayo naman ang balikan noon. Paano kami po ang babalikan ng manananggal, Ate Rodora? Nako, sorry ha. Natakot yata kayo sa sinabi ko ha. Huwag yun na lang isipin ang huli kong sinabi. Erase, erase, erase. Kalimutan ang lahat. Forgive and forget. Sa gitna ng aming pag-uusap, ay biglang dumating si Kapitan Ruben. Normal na sa akin ang makaramdam ng hindi maganda sa tuwing lumalapit siya dahil kapag kakausapin niya kami ni Lola, ay palagi niya kaming minamaliit o hindi naman kaya ay pinapagalitan. Hoy, Belen! Totoo ba ang sumbong sa akin ni Doris? Nakagabi ay may narinig siyang huni ng manananggal sa bubong ng bahay niya. Tapos pagsilip niya sa bintana, ay ikaw ang nakita niya. Totoo po yung kapitan. Bakit ho? Huwag mo sabihin na ikaw ang manananggal. Para kasing hindi pwedeng nagkataon lang na ikaw ang nakita ni Doris sa labas ng bahay niya matapos niyang marinig ang huni ng manananggal. Mahabagin langit, Diyos ka. Ano ba yung sinasabi niyo, kapitan? Napakatagal na namin ng apo ko sa barangay na ito at halos kilala na kami ng mga tao rito.
Imposible pong isa kong manananggal. Tao po ako, Kapitan. Tao! Totoo po ang sinabi ng lola ko. Sa kundi po dahil kay lola, malamang po, napatay na po ng manananggal si Ate Doris. Ang totoo po niyan, si lola po ang nagtaboy dun sa manananggal. Sinabuyan niya po ng asin, kaya lumipad po yung manananggal. Sandali lang po, mawalang galang na Kapitan Pero naniniwala po ako sa sinasabi ni Lola Belen at ni Anjo. Saka, ang tagal na nilang nakatira dito, Imposible po na aswang si Lola Belen. Dahil noon pa man, ay meron na talaga manananggal dito before pa sila dumating dito sa atin. Aba, malay ba natin kung naisipan nila na magpanggap na mga pulubi para hindi natin sila paghinalaan, di ba? Saka walang nakakakilala sa dalawang yan. Wala tayong alam kung saan talaga sila nanggaling at kung sino talaga sila. Basta. Hindi po ako naniniwala na manananggal si Lola Belen. Saka mahina na po siya, Sa tingin niyo po ba kung manananggal siya, ay makakalipad pa siya ng mataas? And besides, pwede kang kasuhan sa ginagawa mo, Kapitan, ha? Paninirang puri yan, for your information. Hindi ako naninira ng puri. Sinasabi ko lang kung anong sinabi sa akin ni Doris. Isa pa, bilang kapitan ng barangay na ito, ay prioridad ko ang kaligtasan ng mas nakakarami. Kaya kayong dalawa, ikaw, Belen, at ang apo mo, mag-iingat kayo sa akin dahil nakabantay na ako sa bawat galaw nyo. Sa oras na mapatunayan ko na banta kayo sa buhay ng mga tao rito, ay hindi ako magdadalawang isip na gawin ang dapat kong gawin. Diyos ko, Kapitan, ha? Pakabitan nyo na kaya sila ng CCTV sa katawan nila para mamonitor mo ang bawat galaw nila. Hoy, manahimik ang bakla ka, ha? Baka gusto mong alisan ko ng lisensya itong bulok mong parlor para mawalan ka na mapagkakakitaan at maging pulubi ka na rin. Ito naman si Kapitan, ho? Joke lang! Pero alam mo, parang iba ang aura mo ngayon, Kapitan. Parang parang ang gwapo-gwapo mo today. Gusto mo bang gupitan kita ng libre? Tapos kulayan natin ang buhok mo ng light brown para mas lalo kang gumwapo, ha? Manahimik ka! Hindi mo ako madadala sa pambobola mo, ha? Basta, sa sandaling malaman ko na manananggal kang matanda ka, humanda ka talaga sa akin. Idadamay ko yung apo mo at wala akong pakialam kahit bata pa yan. Nang umalis na si Kapitan Ruben, ay doon na ako nakahinga ng maluwag. Napansin ko ang takot sa muka ni Lola Belen, kaya hinawakan ko ang kamay niya. Ay, nakwat! Buwisit talaga ang Kapitan Ruben na yun. Kayo na nga ang tumulong. Kayo pa ang lumabas na masama. Ay, kakagigil. Ito naman kasi si Doris, Hindi rin nag-iisip. Hindi mo na inalam ang totoong nangyari bago nagsumbong. Nga kaloka. Ang ikinakatakot ko ngayon ay baka kumalat sa barangay na ito at sinabi ni Doris kay Kapitan. Baka pati ang ibang tao ay isipin na isa kong manananggal kahit wala naman yung katotohanan. Nako, huwag niyong isipin ang sasabihin ng ibang tao, Basta alam niyo sa mga sarili niyo na wala kayong ginagawang masama, ay yon ang mahalaga, okay? Tama po si Ate Rodora, Lola. Ang isipin na lang po natin ay kung paano po tayo makakakuha ng maraming kalakal. Ngumiti si Lola Belen, pero ramdam ko pa rin ang kanyang takot. Maging ako ay takot din sa mga pwedeng mangyari. Pero ganun pa man, ay inisip ko na magiging okay lang kami ni Lola. Kung sakali mang sabihin ng mga tao na manananggal si Lola Belen, ay kailangan lang naming patunayan na wala yung katotohanan. Hanggang sa dumating na ang aming kinatatakutan, napansin namin na masama ang tingin ng mga tao sa amin ni Lola Belen. May ilang bulungan pa kaming narinig na si Lola Belen daw ang manananggal. At kapag lumaki na raw ako, ay magiging manananggal din ako. Pero dahil wala silang matibay na ebidensya, ay hindi nila kami magawang paalisin sa barangay na yon. Pero
masakit pa rin na mapagbintangan sa isang bagay na wala kaming kinalaman. Isang hapon, habang nagpapahinga ko sa kariton, ay nagulat ako nang dumating si Lola na may bukol sa noo. Lola, ano po nangyari sa inyo? Na paano po yung bukol nyo? Magyaring may mga batang pinagbabato ko ng bato at paulit-ulit nila akong tinawag na manananggal. Masyado silang marami, kaya hindi ko sila nagawang iwasan. Nasaan po ang mga batang yun? Sabihin niyo po sa akin, Lola. Igaganti po kita. Hindi pwedeng hindi sila managot sa ginawa nila sa inyo. Wag na, tama na, Anto. Wag mo nang gawin yan na po. Baka mapahamak ka rin kagaya ko. Isa pa ayos lang naman ako. Ito bukol lang naman ang nakuha ko sa pamamato nila sa akin. Hindi po kayo okay, Lola. Ang laki-laki po ng bukol nyo. Hayop sila. Igaganti ko po kayo. Bubugbugin ko po ang mga batang nanakit sa inyo. Ay, naka. Napakatapang mo talaga, Apo. Pero gaya na sinabi ko, ay wag ka nang gumante. Saka mga bata pa sila. Malamang ay na-impluwensyahan sila ng mas nakakatanda sa kanila. Kaya naniniwala sila na isa nga akong manananggal. Hindi ka naman po manananggal eh. Bakit ka po nila kailangan saktan? Wala na nga tayong magagawa sa bagay na yan. Ang tanging gusto kong mangyari ngayon ay ang mahuli na kung sino ang totoong manananggal para mapatunayan natin na hindi ako ang dapat nilang katakutan. Ano po kaya kung umalis na lang po tayo dito? Hindi na po tayo ligtas dito, lalo ka na po. Baka po kasi maulit pa yung pananakit ng mga tao sa inyo eh. Natatakot po ako, Lola. Kung aalis tayo rito ay saan naman tayo magpupunta? Wala na tayong ibang pupuntahan, Adjo. At isa pa, kung aalis tayo rito ay parang sinabi na rin natin sa mga tao na totoo ang paratang nila sa akin. Hindi malabo na kumalat ang maling kwento nila tungkol sa akin at susundan tayo nun kahit saan tayo magpunta. Kaya mas mabuti nating gawin ay patunayan na hindi ako isang manananggal. Pero Lola, paano po natin gagawin yun? Sa totoo lang, Apo, ay hindi ko alam kung paano. Pero habang hindi pa natin napapatunayan sa mga tao na hindi ako isang manananggal, ay umiwas muna tayo sa kanila hanggat maaari. May awa ang Diyos at naniniwala ko na hindi niya hahayaan na habang buhay tayong nasa ganitong sitwasyon. Nalulungkot ako sa ginawang pananakit ng mga bata kay Lola Belen dahil alam ko na hindi yun dapat mangyari sa kanya, lalo na't napakabuti niyang tao. Pero labis akong humanga sa kanya dahil sa kabila ng paghihirap na aming dinanas ay hindi pa rin nawawala ang pananampalataya niya sa Panginoong Diyos. Sa kasamaang palad, ang hinala ng mga tao na si Lola Belen ang manananggal ay mas lalo pang nagpahirap sa aming dalawa. Wala nang nagbibigay ng limos sa amin dahil natatakot na ang mga tao kay Lola. Ayaw na rin tanggapin ng may-ari ng junk shop ang mga binibenta namin. Nakalakal at alam namin ang dahilan. Kailangan patuloy naming maghanap ng ibang junk shop sa ibang lugar para lamang kumita kami ng barya. Dahil sa mga nangyayaring yun, ay halos wala na kaming makain. May mga pagkakataon kasi na kapag nakikita ng mga tao ang kinakalkal namin na basurahan nila, ay tinataboy kami. Isang gabi, habang natutulog kami ni Lola sa kariton, ay biglang umulan ng napakalakas. Nataranta kami at hindi namin alam kung saan kami sisilong. Bumangon kami at itinulak namin ang kariton
upang maghanap ng lugar kung saan hindi kami mababasa ng ulan. Hanggang sa natigilan kami nang nakita namin ang manananggal na lumilipad at papunta yon sa aming kinaroroonan. Agad na kinuha ni Lola Belen ang isang garapon ng asin at inihanda niya ang sarili na sabuyan ang manananggal. Ando! Tumakbo ka na po! Takbo! Ayoko po! Hindi po kita iiwan, Lola! Dito lang po ako sa tabi nyo! Nang malapit na sa amin ang manananggal at akmang kukunin niya ako, ay agad itong sinabuyan ni Lola ng asin. Ngunit dahil sa ulan, ay walang naging epekto ang asin sa manananggal. Mabilis kong kinuha ang kutsilyo sa kariton at nang muli akong kukunin ng manananggal, ay sinaksak ko siya ng malakas sa kamay. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagsigaw ng manananggal at agad siyang lumipad papalayo. Maigpit kong niyakap si Lola Belen. Nanginig ang buong katawan ko, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Ayos ka lang ba, Apo? Hindi ka ba nasaktan? Hindi po. Kayo po, Lola. Nasaktan po ba kayo? Hindi rin. Mabuti naman at nasaksak mo siya. Mukhang natakot siya dahil nakita niya na kaya nating lumaban. Umalis na po tayo rito, Lola. Kasi baka balikan niya po tayo. Mabuti pa nga. Humanap tayo ng mas ligtas na lugar. Pinili namin ni Lola Belen na magtungo sa dulong bahagi ng barangay kung saan maraming puno. Kahit basang-basa kami sa ulan, ay nagtiis kami. Basta ligtas lang kami mula sa manananggal. Kinabukasan ay tumila na ang ulan. Sinubukan pa rin naming mga lakal. Nanghihinaan na ako dahil sa labis na gutom at alam ko na ganun din si Lola. Mabuti na lang at lumapit sa amin si Rodora at inabutan niya kami ng isang supot na pandesal. Alam kong gutom na kayong dalawa, kaya kumain muna kayo. Gusto niyo ba ng kape para mainitan ang sikmuraan niyo? Tara dun sa parlor ko para makapagkape kayo. Salamat po, ate. Sobrang bait niyo po talaga sa amin. Kasi, mababait din kayo sa akin, ano? Hindi kayo gaya ng ibang tao rito na tinutokso ko porque Becky Bells ako. Saka, magpalit kayo ng damit nyo. Mukhang nabasa kayo ng ulang kagabi. Dapat kasi kumatok kayo sa parlor ko, no? Kasi doon ako nag-strip kagabi para pinasilong ko sana kayo. Hindi kasi namin alam na naroon ka. Napakamalas talaga ng gabi namin kagabi, Rodora. Alam mo ba na inatake kami ng manananggal? Mabuti na lamang at nagawang saksakin ni Adjo ng kutsilyo sa kamay yung manananggal. Kaya ayun, nilubayan kami. Diyos ko, totoo ba yun? Hala, hindi na talaga ligtas para sa inyo ang nandito sa labas tuwing gabi. Alam nyo siguro mas mabuti pa ay doon na kayo matulog sa parlor ko tuwing gabi. Safe kayo ron, promise. Nakakahiya naman sa'yo, Rodora. Abay, sobra-sobra na ang pagtulog mo sa amin ng apo ko. Oo nga, Rodora. Bakit ba palagi mo tinutulungan ang dalawang yan? Nakakagulat ka naman, Kapitan. Bigla-bigla ka na lamang sumusulpot para kang kabuti. Hindi ka ba natatakot na baka sa pagtulong mo sa dalawang yan ay madamay ka sa galit ng mga tao sa maglolang yan? Alam mo naman siguro na malakas na ang kutob ng mga tao na manananggal yang si Belen. Wala po akong pakialam. Hindi ako naniniwala na manananggal si Lola Belen, ano? Tignan mo nga ang itsura ng matandang yan. Sa mukha pa lang yan ay mukhang aswang na. Grabe naman ang bunganga nyo, Kapitan. Saka wala kayong ebidensya sa binibintang nyo kay Lola Belen. Wala pa nga kaming ebidensya. Pero sa oras na mahuli namin siya, ay paniguradong pati ikaw ay madadamay, Rodora, tandaan mo yan. Kaya kung ayaw mo maging miserable ang buhay mo, gaya ng dalawang yan, ay tumigil ka na sa pagtulong sa mga yan.
Matapos yung sabihin ni Kapitan Ruben, ay umalis na ito. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa aming tatlo. Maya-maya pa ay nagsalitang muli si Lola Belen. Rodora, sa tingin ko'y tama si Kapitan. Huwag mo na muna kaming tulungan ng aking apo. Hindi sa sinasabi ko na ako ang manananggal ha. Pero habang hindi pa natin kasi alam kung sino ang tunay na manananggal, ay nasa amin ang galit ng mga tao. At lahat ng malapit sa amin ay kagagalitan din nila. Ayoko na ikaw na nga itong gumagawa ng mabuti, ay ikaw pa itong mapapahabag. Pero Lola, hindi ko po kayang hindi kayo tulungan eh. Naawa po talaga ako sa inyong dalawa ng apo mo. Ayos lang kami, Rodora. Matagal na kaming ganito. At kahit papano, ay sanay na kami. Ipagdasal na lang natin na sana ay malaman na natin kung sino nga ba talaga ang totoong manananggal. Ramdam ko na labag sa kalooban ni Rodora na wag na kaming tulungan ni Lola Belen. Pero dahil yun ang gusto ni Lola, ay wala nang nagawa si Rodora kundi ang sundin ang sinabi ni Lola. Hindi na natuloy ang pagtulog namin sa parlor ni Rodora. Pagsapit ng gabi ay sa mapunong bahagi na naman ng barangay kami natulog upang masiguro namin na hindi kami magagawang atakihin ng manananggal. Ngunit pagsapit ng umaga ay nagising kami ni Lola sa ingay ng mga tao sa aming paligid. Nagulat kami dahil may mga taong palapit sa amin at karamihan ay may dalang kahoy na pamalo. Nasa unahan nila si Kapitan Ruben na bakas sa muka ang galit. Napayakap ako kay Lola dahil sa takot. Sandali lamang, Kapitan. Anong ibig sabihin nito? Bakit ang dami mong kasamang tao? Dahil punong-puno na kami sa pagpatay na ginagawa mo, Belen. Huwag ka na tumanggi, ha? Ikaw talaga manananggal. Hindi ka na naawa kay Doris. Hindi lang siya pinatay kagabi, kundi pati ang anak na dinadala niya. Abay, sandali lang. Hindi ako pumatay kay Doris. Hindi ko nga alam na patay na siya kung hindi mo pa sinabi. Hindi ako ang manananggal. Maniwala kayo. Hindi po manananggal ang lola ko. Kasama ko po siya natulog dito sa kariton. Kaya imposible pong siya ang pumatay kay Ate Doris. Malamang ipagtatanggol at pagtatakpan mo lola mo. At malamang kapag lumaki ka na, ay magiging kagaya ka na rin niya. Sa'yo niya ipapasa ang pagiging manananggal niya. Kaya mabuti pa siguro, ay pati ikaw, patayin na rin namin. Anong sinabi, ma? Papatayin mo kami? Hindi. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Kung gusto niyo ay ako na lang ang patayin niya. Pero wag na wag ninyong inadamay ang apo ko. Hindi ikaw masusunod dito, ha? Mga kabarangay, sige, sugurin na ang mga aswang. Patayin niyo na ang mga yan, kagaya ng ginawa nila kay Doris at sa iba pa nilang mga biktima. Sa buong buhay ko, ay noon lamang ako nakaramdam ng ganong katinding takot. Galit na sumugod ang mga tao sa amin ni Lola. Mahigpit akong niyakap ni Lola Belen at isinangga niya ang kanyang katawan upang hindi ako masaktan ng mga tao. Paulit-ulit na hinampas ng mga tao ang likod ni Lola Belen habang ako ay walang tigil sa pag-iyak. Tama na po! Tumigil na po kayo! Hindi manananggal ang lola ko! Tumigil na po kayo! Tama na! Huwag kayong titigil hanggat hindi na mamatay ang dalawang yan. Hala, sige! Kailangan mamatay ang mga yan para wala na maging biktima ang manananggal! Sige! Paluin na paluin! Hanggang sa huminto ang mga tao nang may narinig kaming paulit-ulit na busina mula sa isang sasakyan. Doon namin nakita ang magarang sasakyan na nakahinto sa hindi kalayuan. Mula roon ay bumaba si Madam Dolores. Nahawi ang mga tao sa pagdating ni Madam Dolores.
Mas lalo ako napaiyak nang nakita ko na nanghihina na si Lola dahil sa dami ng taong humampas sa kanya. Anong nangyayari dito? Kapitan, bakit sinasaktan ng mga taong matanda at bata na yan? Madam, ang matandang yan ang manananggal. Pinatay niya ang isang buntis kagabi. Wala siyang awa. Sinabi ng hindi manananggal ang lola ko. Kahit ang pumatay, ay di siya kayang gawin. Wala kayong puso. Hindi na kayo naawa sa amin. Dahil ba alam nyo ng mga pulubi lang kami? At sa amin yung binibintang isang bagay na wala kaming kinalaman. Kasi alam nyo na wala kaming kakayaan na lumaban. Mas matahol pa kayo sa mga aswang. Kayo ang totoong aswang. Dahil sa ginagawa niyong pananakit nang walang dahilan. Talagang pinapainit mo ang ulo kong bata ka. Ang galing mo talaga sumagot Kapitan, tama na. Matanda at bata lang yan. Tapos ang dami niyong laban sa kanila. At gaano kayo kasigurado na ang matandang yan ang manananggal? Meron ba kayong ebidensya? Wala, madam. Meron bang nakakita na siya talaga ang manananggal? Wala rin, madam. Kung ganon, hindi talaga kayo sigurado na siya nga ang manananggal na pumapatay sa mga tao sa barangay na ito. Tapos yan lakas ng loob niyong saktan sila. Alam niyo ba, Kapitan, na pwede kayong kasuhan sa ginawa niyong ito? Lalong-lalo ka na. Sigurado ko na hindi kikilos sa mga tao na ito ng ganyang kabayolente kung hindi mo sila inutusan. Tama ka. Ako nga nagsabi sa mga tao na sugurin si Belen, pero ginawa ko yun dahil natatakot na kami na muling may mabiktimang manananggal. Si Belen lang kasi talaga pinag-iinalaan namin, kaya siyang sinugod namin. Tignan mo nga ang ginawa mo. 2 inosenteng tao na saktan ng dahil sa'yo. At mukhang hindi magandang lagay ng matandang babae dahil nangihina na siya. Madam, tulungan niyo naman po ang lola ko. Kailangan niya pong madala sa ospital. Baka po kasi kung anong mangyari sa kanya. Parang awa niyo na po. Hala, isakay mo matanda sa likod ng sasakyan ko, Kapitan. Pero madam, Susundin mo ba ang sinabi ko? O ititigil ko na ang pagtulong sa barangay ninyo? Mamili ka. Walang nagawa si Kapitan Ruben, kundi ang isakay si Lola Belen sa likod ng kotse ni Madam Dolores. Sinamahan ko ron si Lola dahil gusto kong malaman kung ano ang lagay niya kapag nadala siya sa ospital. Pagsakay ni Madam Dolores sa driver's seat, ay agad niyang pinaandar ang kotse. Lola, huwag niyo po akong iiwan, ha? Hindi ko po kaya pag nawala po kayo. Kumusta ka, apo ko? Nasaktan ka ba nila? Huwag niyo po akong alalahanin, Lola. Hindi po ako nasaktan. Basta lumaban po kayo, ha? Huwag po kayo mamamatay. Kung sakali, apo, na mawala ako at magpakatatag ka, huwag mong hahayaan na merong manakit sa iyo. Matuto kang lumaban. Huwag niyo po sabihin yan. Hindi pa po kayo mamamatay, Lola. Huwag mo munang pagsalitain ng lola mo dahil baka mas lalo siyang manghina. Ano nga palang pangalan mo, bata? Ako po si Anjo. At ito naman po ang Lola Belen ko. Madam, pwede mo pang mas bilisan niyo pa yung pagdadrive. Baka po kasi mamatay na yung lola ko eh. Huwag kang mag-alala, bata. Mabubuhay pa ang lola mo at sigurado ko na matagal mo pa siyang makakasama. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa ospital
Agad na inasikaso ng mga nurse at doktor si Lola Belen. Nang makilala ng mga yon si Madam Dolores, habang nasa emergency room si Lola, ay naghintay naman ako sa labas kasama si Madam Dolores. Hindi ako makapaniwala na nagawa yun ng mga tao sa inyo kahit wala naman silang sapat na ebidensya na ang lola mo nga ang manananggal. Napakasama po nilang lahat. Wala po silang awa. Isipin nyo. Mga pulubi na nga po kami. Tapos gaganon din pa kami. Tsaka hindi naman ibig sabihin nun, masama kami. Nakaya namin pumatay na ibang tao. Anjo, iho. Sadyang ganyan ang karamihan sa mga tao. Hinuhusgahan nila ang kapwa nila base sa itsura at katayuan nito sa buhay. Pero gusto mo ba na magsampa ng kaso sa kanila? Pwede ko kayong tulungan kung gusto nyo. Hindi na po kailangan, madam. Sigurado po kasi ako na ayaw ni Lola na idemanda po at makulong po ang mga tao sa barangay na yon. Ang gusto ko lang po mangyari ni Lola ay patunayan po sa lahat na hindi po siya yung manananggal. Pero maraming salamat po talaga sa pagtulong niyo sa amin ni Lola. Kung di po ay dumating kanina, malamang patay na po kami ngayon. Naputol ang pag-uusap namin ni Madam Dolores nang isang doktor ang lumabas mula sa emergency room. Kahit papano ay nakahinga ako ng maluwag nang sabihin ng doktor na stable na ang lagay ni Lola Belen, pero kailangan niyang manatili ng ilang araw sa ospital para obserbahan. Magdamag akong nagbantay kay Lola Belen. Pagsapit ng umaga ay sinabi ni Madam Dolores na kung gusto ko ay doon muna ako sa bahay niya. Pumayag naman ako dahil natakot akong bumalik sa barangay ni na Kapitan Ruben dahil baka saktan ulit ako ng mga tao. Pagdating sa bahay ni Madam Dolores ay namangha ako sa laki at ganda ng bahay niya. Nalaman ko na mag-isa lang siyang nakatira doon. Pinagamit niya sa akin ang isang kwarto sa ikalawang palapag ng bahay. Mabilis na lumipas ang mga oras at pagsapit ng gabi ay sabay kaming naghapunan ni Madam Dolores. Sobrang laki at ganda po pala talaga ng bahay niyo, madam. Dati kasi ay nadadaanan ko lang po to kapag nangangalakal po kami ni Lola. Palagi ko nga po sinasabi kay Lola na kapag malaki na po ako, ay pagpapatayo ko po siya ng ganitong bahay. Matutupad yan. Basta't maging masipag ka lang. Oo nga pala, bukas ng umaga mo na dalawin ng lola mo sa ospital. Masama kasi ang pakiramdam ko. Kaya, hindi na tayo nakabalik sa ospital. Ayos lang po. Masaya na po ako kasi sinabi po sa akin ng doktor na maayos na po ang lagay ni Lola. Ayos lang po. Masaya na po ako kasi sinabi po ng doktor na maayos na po ang lagay ni Lola. Saka sigurado po ako na bukas, mas okay na po siya. Kaya alam po, meron pa po akong problema eh. Hindi ko po kasi alam kung saan po ako kukuha ng pambayad sa ospital. Hindi mo na kailangan problemahin yan. Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin niyo sa ospital. Kahit piso, ay wala kang ilalabas. Talaga po? Naku, maraming salamat po, madam. Talagang napakabait niyo po. Ikaw din. Dapat ay maging mabait ka sa akin. Opo naman. Palagi po sinasabi sa akin ni Lola na ang kabutihan po ng isang tao ay dapat pong sinusuklian din ng kabutihan. Ngiti lang ang sinagot sa akin ni Madam Dolores. Sa pagkakataong yun, ay mas lalo kong nakita ang kabutihan niya. Dahil kahit hindi niya kami personal na kilala ni Lola, ay buong puso niya pa rin kami na tinulungan. Bandang 10:00 ng gabi ay tulog na ako sa kwarto.
Ngunit nagising ako nang narinig ko ang pagbukas ng main door ng bahay ni Madam Dolores. Hanggang sa may narinig akong yabag ng paa sa labas. Bumangon ako at binuksan ko ng bahagya ang bintana. Pagsilip ko roon ay nagimbal ako nang nakita ko na tinubuan ng malaking pakpak si Madam Dolores at humiwalay ang itaas na bahagi ng katawan niya sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Lumipad siya ng napakataas hanggang nawala na siya sa paningin ko. Gumapang ang matinding kilabot at takot sa akin ng sandaling yun. Nyay! Si Madam Dolores! Siyang manananggal! Kung ganon, hindi ako dapat nandito dahil baka kaya niya ako dinala rito ay dahil papatay at gagawin niya akong pagkain. Kinabukasan ng umaga ay muli kaming nagkaharap ni Madam Dolores sa almusal. Tahimik ako at pilit akong umakto ng normal upang hindi siya makahalata na alam ko na ang kanyang sikreto. Sandali lang. Bakit parang ang tahimik mo yata ngayon? Ayaw mo ba ang inihanda kong almusal? Hindi po. Sobrang sarap nga po nitong bacon at saka longganisa. Iniisip ko lang po kasi ang lola ko eh. Mabuti naman at nabanggit mo ang lola mo. Ayos lang ba sa'yo na mamayang hapon na natin siya madadalaw sa ospital? Ho? Bakit po? May pupuntahan kasi ako pagkatapos nating mag-almusal. Kaya may iwan ka rito sa bahay na mag-isa. Kapag nagutom ka, ay kumain ka na lang. Maraming pagkain sa kusina. Ikaw na ang bahala kung anong gusto mong kainin. Sige po. Wala pong problema, Madam Dolores. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa utak ni Madam Dolores. Pero nahalata ko na tila ayaw niya akong papuntahin sa ospital. Natakot ako na baka mamayang gabi ay meron siyang masamang balak sa akin. Kaya pagkaalis ni Madam Dolores ay umalis na rin ako. Nagpunta ako sa parlor ni Rodora dahil alam ko na siya lamang ang tanging makakatulong sa akin sa pagkakataong yon. Gulat na gulat si Rodora nang nakita niya akong tagaktak ang pawis. Mabuti na lang at walang ibang tao sa parlor niya ng mga oras na yon. Kaya nakapag-usap kami ng kamilang dalawa. OMG, Anjo! What happened to you? Bakit para kang nagmarathon? Wait, oo nga pala. Totoo ba na binugbog kayo ng mga tao at nasa ospital si Lola Belen ngayon? Opo, totoo po lahat ng sinabi mo, ate. Pero, may kailangan po akong sabihin sa inyo eh. At sana po paniwalaan niyo po ako. Ano pa yung sasabihin mo? Parang bigla tuloy akong kinabahan na. Ate Rodora, magugulat po kayo. Kilala ko na po kung sino po manananggal. Ha? Talaga ba? Abay, sino? Sino ang manananggal? Sabihin mo sa akin. Sino, Anjo? Magsalita ka! Sasabihin ko naman po kaya lang ang dami niyo po sinasabi. Ay, oo nga pala. Pasensya na. Na-carried away lang ako. Pero sino nga ba talaga ang manananggal? Si Madam Dolores po. Siya po ang manananggal. Ano ka mo? Si Madam? Ay, paano naging si Madam? Napakabait niyang tao. Maniwala po kayo, ate. Totoo po ang sinasabi ko. Si Madam kasi ang tumulong sa akin na madala sa ospital si Lola, tapos habang nasa ospital si Lola ay pinutuloy po ako ni Madam sa bahay niya. Tapos po kagabi, nakita mismo ng mga mata ko sa labas ng bahay niya na naging manananggal po siya. Tinubuan po siya ng pakpak. Ate Rodora, maniwala ka sa akin. Kilala mo naman ako, di ba? Hindi ako sinungaling. Kahit nga ako hindi rin makapaniwala eh. Pero yun talagang nakita ko. Okay, fine. Naniniwala ako sa'yo. Pero sobrang shocking kasi ng sinabi mo. Pero ngayon, ay malinaw na sa akin ang lahat. Nako ha? Kaya gumagawa ng kabutihan si Madam Dolores ay para mapagtakpan niya ang ginagawa niyang pagpatay sa mga tao, no? Of course, hindi siya mapaghihinalaan na siyang manananggal
Kung mabango ang pangalan niya sa ating lahat, di ba? Yun nga rin po ang iniisip ko eh. Pero ate, ano na po ang gagawin natin ngayon? Si Kapitan Ruben, hihingi tayo ng tulong sa kanya. Ha? Bakit po ay kapitan pa? Galit sa amin yun ni Loli. Hindi yung maniniwala sa akin kapag sinabi ko na si Madam Dolores ang manananggal. Di sasamahan kita. Tutulungan kita magsabi sa kanya. Ako ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Siguro naman ay maniniwala siya sa akin, no? Ewan ko po. Pero parang hindi po si kapitan ang makakatulong sa atin eh. Ano po kaya? Kung tayo na lang po ang pumatay sa manananggal. Diyos ko, kang bata ka. Nagmana ka talaga sa lola mo sa pagiging matapang, ano? Hoy, Anjo, ano bang alam natin sa pagpatay sa manananggal, ha? Saka mahirap patayin yun kasi lumilipad siya. Mabuti sana kung meron din tayong pakpak na katulad niya, no? Naputol ang pag-uusap namin ni Rodora nang may dumating na babae na magpapagupit. Naging sunod-sunod na ang pagdating ng customer ni Rodora, kaya naging abala na siya. Pagsapit ng gabi, ay doon lamang nakapagpahinga si Rodora. Isinama niya ako sa bahay niya na malapit lang din sa parlor niya. Doon ay kumain kaming dalawa. Iginiit niya sa akin na kailangan naming hingin ang tulong ni Kapitan Ruben dahil ito lamang ang may kakayahan na mag-utos sa mga tanod na hulihin ang manananggal. Pumayag na lang ako at umasa na sana ay tulungan talaga kami ni Kapitan. Bago kami umalis ni Rodora ay kinuha ko ang malaking garapon ng asin sa kusina. Hoy, ano ka ba? Anong gagawin mo dyan sa asin? Ito po kasi ang pantaboy ng manananggal. Dapat po ay meron tayong dalang asin. Dahil hindi po natin alam kung nasa labas ngayon ng manananggal. Para may panlaban po tayo. Ay, ganun ba? O siya, let's go na. Gora na tayo kay Kapitan. Hindi nagtagal ay nasa harapan na kami ng pinto ng bahay ni Kapitan Ruben. Kumatok doon si Rodora at si Kapitan ang mismong nagbukas ng pinto. Anong kailangan niyo sa akin ng ganitong oras, ha? Kapitan, meron po kami natuklasan ni Anjo. Go, Anjo! Sabihin mo na sa kanya ang dapat mong sabihin. Sige na! Kapitan, ano po kasi, kilala ko na po kung sino ang manananggal. Si Madam Dolores po. Siya po ang manananggal. Ha? Sira ulo tong bata to. Ano ba klaseng kalokohan to, ha? At isa pa, napakawalang utang na loob mo naman, bata ka. Matapos kang tulungan ng tao, ay sasabihin mo na isa siyang manananggal. Makakarating to kay madam. At kapag nalaman niya yung sinabi mo, ay sigurado ako na ititigil niya ang pagtulong niya sa lola mo. Kapitan, maniwala po kayo. Nagsasabi po ako ng totoo. Oo nga, Kapitan. Hindi po sinungaling tong si Anjo, ano? Alam namin na mahirap paniwalaan pero yun po ang the whole truth and nothing but the truth. So help me God! Hoy, tumigil ka, ha? Sinasayin niyo lang ang oras ko, ha? Umalis na kayo. Bago ko pa kayo tadyakan na dalawa. Sige na, alis, alis! Ang bayolente mo naman, Kapitan. Oo na, aalis na kami. Che! Tsura nito, ha? Wala na kaming nagawa ni Rodora kundi ang umalis na bigong makakuha ng tulong mula kay Kapitan Ruben. Naglakad na kami palayo sa bahay ni Kapitan habang yakap ko ang malaking garapon na punong-puno ng asin. Tama ka nga. Hindi nga tayo tutulungan ng buwisit na Kapitan na yun. Pero at least, di ba, we tried. Ano na nga palang gagawin natin ngayon? Alam ko na, ate. Yung kalahating katawan ng manananggal. Oh, anong meron naman sa kalahating katawan ng manananggal? Naalala ko po ang sinabi po ni Lola na kailangan pong budburan ng asin ang ibabaw nun para po hindi na po makabalik sa ibabang bahagi ng katawan niya ang manananggal. Tapos, kapag inabutan po siya ng sikat ng araw,
hindi na po siya makakabalik sa katawan niya. At doon na po siya mamamatay. Saan naman natin makikita ang kalahati ng katawan nun, Aber? Alam ko po kung saan. Doon po sa bahay ni Madam Dolores. Di na pag ginagawa natin. Gumora na tayo kagad doon para mapatay na natin ang manananggal. Go, go, go! Nagmamadali kaming pumunta ni Rodora sa bahay ni Madam Dolores. Alam ko na delikado ang gagawin namin, pero naisip ko na sa oras na mamatay ang manananggal ay doon na malilinis ang pangalan namin ni Lola Belen. Yun lamang ang tanging paraan upang maalis sa isip ng mga tao na si Lola Belen ang manananggal na pumatay sa mga tao sa barangay namin. Pagkarating namin sa bahay ni Madam Dolores ay agad naming nakita sa likod ng malaki niyang bahay ang kalahati ng kanyang katawan. Lumapit kami roon at nakahawak sa balikat ko si Rodora dahil sa sobrang takot. OMG! Huwag na kaya natin ituloy ito, Baka biglang dumating yung manananggal at patayin tayo. Natatakot ako, Anjo, Ate Rodora, ano ka ba? Nandito na po tayo. Kaya hindi na po tayo pwedeng umatras. Huwag po kayong mag-alala. Kasi ako po maglalagay ng asin. Binuksan ko ang garapon at dumakot ako ng asin. Inilagay ko yon sa ibabaw ng katawan ng manananggal at agad yung kumulo at umusok. Tila naluluto ang mga lamang loob na naiwan doon ng manananggal. Dumakot pa ako ng asin ng ilang beses hanggang sa halos mga lahati na ang nabawas na asin sa garapon. Mas lumakas ang paggulo sa ibabaw ng katawan ng manananggal at sa pagkakataong yon ay nagulat kami ni Rodora nang biglang dumating si Kapitan Ruben na may dalang itak. Anong ginagawa niyo rito sa bahay ni Madam, ha? Diyos ko! Hindi ba yung nakalahati na katawan ng manananggal? That's right, Kapitan. Look, unti-unti na siyang natutunaw kasi nilagyan niya ni Anjo ng asin at hindi na mabubuo ang katawan ng manananggal. Katapusan niya na. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ko nang narinig namin ang nakakatakot na huni ng manananggal. Sa bilis ng pangyayari ay walang nagawa si Kapitan Ruben nang dagitin siya ng manananggal sa magkabilaan niyang balikat. Sa kasamaang palad ay nabitiwan ni Kapitan ang hawak niyang itak. Ngunit bago pa tuluyang ilipad pa itaas ng manananggal si Kapitan Ruben ay nakatakbo na si Rodora at niyakap niya ang paa ni Kapitan upang pigilan ang manananggal sa paglipad kasama si Kapitan. Tulong! Tulungan niyo ako! Huwag mo ako bibitiwan, Rodora! Parang awa mo na! Huwag mo ako bibitiwan! Hindi ko na kaya, Kapitan! Ay! Anjo! Tulungan mo kami! Hindi ko na kaya! Pero walang iya kayo! Sinira niyo ang aking katawan! Papatayin ko kayong lahat! Papatayin ko kayo! Tumakbo ko palapit sa manananggal at paulit-ulit ko siyang sinabuyan ng asin hanggang sa nabitiwan niya si Kapitan Ruben. Nang bumagsak sa lupa si Kapitan, ay agad na sumugod sa amin ang manananggal. Pero matapang ko siyang hinarap at sinabuyang ko siya ng asin sa muka. Malakas na sumigaw ang manananggal nang umusok ang muka niya dahil sa asin. Agad namang kinuha ni Rodora ang itak at sinaksak niya ang manananggal sa tapat ng puso nito. Bumagsak sa lupa ang katawan ng manananggal. Hindi ko hinayaan na makatakas pa siya at walang tigil ko siyang sinabuyan ng asin hanggang sa umusok at magliyab ang kanyang katawan. Yan! Yan ang dapat sa'yo! Dapat kang mamatay! Dahil ang dami mong pinatay ng mga tao! Anjo, tama na! Nakita mo na nga toasted na manananggal na yan, ano? Hindi na mabubuhay yan! Diyos ko! Kung ganun, si Madam Dolores ka talaga manananggal! Tama si Anjo! O ano? Di na bokya ka!
Naniwala ka na sa amin ngayon, Kapitan. Pero dapat siguro ay humingi ka ng sorry kay Anjo sa lahat ng kasamaan na ginawa mo sa kanya at sa lola niya. Dahil sa'yo, pati mga tao rito, inisip na si Lola Belen ang manananggal. Kita mo sa ospital ang matanda ngayon. Alam ko. Anjo? Wala patawad sa lahat ng ginawa kong hindi maganda sa inyo ng lola mo, ha? Ang totoo niyan pinag-initan ko kayo dahil nahuli niyo ako na inuuwi ko ang mga natitirang grocery na pinamimigay ni Madam Dolores Pero hindi ako makapaniwala na kahit hindi ako naging mabuting tao sa inyo, ay pinili mo pa rin akong iligtas. Maraming salamat, Anjo, Maraming salamat. Pinapatawad na po kita, Kapitan. Ang importante po ay buhay po tayong tatlo at wala na po ang manananggal. Ligtas na po ang barangay ninyo, Kapitan. Hindi lang ang barangay namin, kundi barangay natin, Anjo. Gusto kong bumawi sa inyo ng lola mo. Napakarami kong napagtanto nang iniligtas mo ako kanina at ni Rodora. Naisip ko na napakasama ko pala talagang tao. Diyos ko, Day. Mabuti naman at alam mo, Ate, tama na. Nakita mo na ngang nagbabago na si Kapitan Patawarin na lang po natin siya. Lahat naman po tayo nagkakamali. Pero ang importante ay inaako natin ang pagkakamali natin. At handa po tayong magbago. Tinupad ni Kapitan Ruben ang kanyang pangako. Siya ang sumagot sa lahat ng kailangang bayaran sa ospital. At nang nakalabas na si Lola sa ospital, ay maraming tao ang humingi sa amin ng tawad. Nagtulong-tulong din ang lahat para maipagpatayo kami ng isang simple at maliit na bahay. Nakatanggap din kami ng tulong pinansyal mula kay Kapitan Ruben at ginamit namin yon ni Lola Belen na puhunan sa pagpapatayo ng maliit na karinderya. Mula noon ay naging maayos na ang aming buhay. Nakapag-aral na rin ako at nang nakapagtapos ako ng kolehiyo ay masaya ako dahil kasama ko pa rin si Lola Belen. Hanggang ngayon ay bumabawi pa rin ako kay Lola sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal na binigay niya sa akin. At ang naging karanasan namin sa manananggal ay nananatili pa rin sa aking alaala dahil yon ang palaging nagpapaalala sa akin na hindi lahat ng taong may mabuting ipinapakita ay mabuti rin ang intensyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. At sana kahit papano po ay may napulot kayong aral sa aking naging karanasan nung bata pa ako. Maraming salamat po sa inyo, Sir Blair. At sana ay pagpalain ka pa po ng ating poong may kapal.